Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala ang inyong guro, si Teacher Marie Flor T. Facurib. Sa linggong ito, isang makabuluhang paksa naman ang ating pag-uusapan. Nais kong makinig kayo ng mabuti upang mas lalo niyong maintindihan ang aralin sa linggong ito. Handa na ba kayo? Nasa Term 1, Week 7-8 na tayo. Pag-uusapan natin ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang ating layunin ay nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ito ay tutuon sa mga pangyayaring sumusunod. Unang putok sa panulukan ng Daang Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila, at ang labanan sa Tirad Pass. Para sa unang gawain, magkakaroon tayo ng maikling talakayan ukol sa mga pangyayaring nagbigay daan sa digmaang Pilipino laban sa Estados Unidos. Ito ay ang mga sumusunod: digmaang Amerikano-Espanyol, labanan sa Manila Bay, kasunduan sa Paris, at benevolent assimilation. Makinig ng mabuti para mas lalo mong maintindihan bakit nagkaroon ng digmaan ang Pilipino laban sa Estados Unidos. Ito ang nangyari sa digmaang Amerikano-Espanyol. Ang Cuba ang sinasabing ugat ng digmaang Amerikano-Espanyol, pinakamalaking pulo sa West Indies sa Caribbean ng Cuba. Tulad ng Pilipinas, isa itong kolonya ng Espanya noon. Naghirap din ang mga taga-Cuba laban sa mga mananakop. Malaki ang negosyo ng Amerika sa Cuba, kaya nabahala ito sa pagkakaroon ng himagsikan. Nanawagan ng tulong sa mga Amerikano ang mga taga-Cuba, na dininig naman ng mga Amerikano. Nagbigay sila ng donasyong salapi at mga armas upang labanan ng mga taga-Cuba ang Espanyol. Sa paglala ng kalagayan ng Cuba, ipinadala ng Amerika ang barkong USS Maine sa Havana na kabisera ng Cuba. Dito dapat isasakay ang mga Amerikanong nasa Cuba bilang paglikas sakaling maging malala ang kaguluhan. Hindi inaasahang biglang sumabog ang nasabing barko noong Pebrero 15, 1878. Mahigit sa 200 Amerikano ang namatay sa pagsabog. Pinagbintangan ng mga Amerikano ang mga Espanyol na siyang nagpasabog ng kanilang barko. Nagsagawa ng paghahanda ang Amerika para sa pakikidigma. Nagdeklara ang Estados Unidos ng pakikidigma sa Espanya noong Abril 25, 1878. Sa bahaging ito, mapapanood ninyo ang tungkol sa Mock Battle of Manila Bay at labanan sa Manila Bay. Huwag kayong malito kasi talagang nangyari ang Mock Battle sa Manila Bay pagkatapos ng labanan sa Manila Bay. Sa kunwa-kunwaring labanan, naggalit ang mga Pilipino laban sa mga Amerikano. 115 taon na ang nakalipas nang maganap ang Mock Battle of Manila. Ikukwento sa atin ni Xiao Chua ang mga kaganapan dito sa Showtime, Ako ay Pilipino. Mga saysayang araw po, it's Showtime! 115 years ago, August 13, 1898, isinagawa ang Mock Battle of Manila o ang Peking Labanan sa Maynila. Kailangan liwanagin ang nakakalito sa ilan. Tama po, hindi pareho ang Battle of Manila Bay at
Mock Battle of Manila. Ganito ang kwento. Nang matalo ang mga bangkong Espanyol ni Commodore George Dewey sa Battle of Manila Bay, May 1, 1898, pinalibutan ng mga bangkong Amerikano ang Manila Bay habang inaantay ang mga sundalong Amerikanong ipadadala mula sa Amerika. Gayon din sa ilalim ni General Antonio Luna, 30,000 sa mga puwersang Pilipino ang nakapalibot na sa lungsod at naghukay pa ng 14 na milyang trinchera sa paligid nito. Umaasa sila na tutuparin ng mga Amerikano ang pangako nila kay Aguinaldo na ibibigay sa kanila ang Intramuros, ang lumang lungsod ng Maynila. Pinadalhan ni Pangulong General Emilio Aguinaldo ang Gobernador General Espanyol na si Basilio Agustin of surrender. Ngunit para sa kanya, mas nanaisin pa niyang sumuko sa mga Amerikano kaysa sumuko sa mga Pilipino. Nagpadala siya ng mensahe kay Dewey. Maglaban sila sa isang pekeng labanan at magpapatalo ang mga Espanyol upang ipakita lamang na masasawi sila ng lumalaban at may dangal. Nang malaman ng mga otoridad na Espanyol ang panukalang ipinadala ni Gobernador General Agustin, pinalitan siya ni Gobernador General Fermin Haudenes. Nang dumating ang mga karagdagang puwersang Amerikano, ayos na. Tuloy na ang laban, sabi ni Dewey. Pumayag na rin si Haudenes. Noong August 10, na pagkayarihan nila, tanging ang bobombahin lang ng mga Amerikano ay ang bulok ng Fort San Antonio Abad sa May Malate at ang mga pader ng Intramuros. Sa pag-atras ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay mamatyagan habang ang mga Amerikano naman ay lulusong na. Kapag sapat na ang labanan, itataas na niya ang bandilang DWHB na ang kahulugan ay susuko na ba kayo? Ang hindi nila alam, madaling araw ng planong labanan, August 13, 4:23 ng umaga, oras sa Maynila, nang pirmahan sa Washington DC ang tigil putukan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Wala pa namang CNN at text messaging noon, kaya kinaumagahan, 7:30 ng umaga, nagbakbakan na ang mga Espanyol at mga as expected, agad nakuha ang Fort San Antonio Abad at may mga nagsasabing doon itinaas sa unang pagkakataon ang bandilang Amerikano sa Maynila. Nang marating nila ang Luneta, hindi alam ng ibang Espanyol na scripted lamang ito at lumaban pa rin sa mga Amerikano. Dahil din may mga Pilipino na akala nila ang laban ay tunay, 6 na Amerikano at 49 na Espanyol pa rin ang namatay sa sana ay isang bloodless battle. Katanghalian, itinaas ng mga Espanyol ang CF o sign na Hold Conference. Sa simbahan ng San Agustin, sa kwartong tinawag na Sala de la Capitulacion, isinulat ni Haudenes ang dokumento ng pagsuko. 5:45 ng hapon, ibinaban ang bandilang Espanyol at itinaas ang malaking bandilang Amerikano. Nag-iyakan ang mga nakasaksing babaeng Espanyol. Na tinangka na pumasok ng mga Pilipino sa Maynila, pinigilan na sila ng mga Amerikano at nadama na natin, mukhang naisahan na naman tayo. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout. Bakit kaya nagalit ang mga Pilipino sa mga Amerikano sa nangyaring kasunduan sa Paris at ang kanilang idiniklarang benevolent assimilation? Sa susunod na video, mapapanood ninyo ang pangyayaring ito. Matapos ang 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino, ang ating bansa ay muling napasailalim sa kapangyarihan ng isa pang imperialistang bansa, ang Estados Unidos o ang Amerika. Hindi tuwirang ipinahayag ng mga Amerikano ang kanilang pakay na pananakop at sa halip ay kanilang ipinaunawa na tayo kanilang tutulungan upang maging isang malayang bansa. Noong 21 ng Disyembre taong 1898, bago pa man pinagtibay ng Kongreso ng Amerika ang batas ng pananakop sa Pilipinas, ay ipinahayag ni Pangulong William McKinley ang patakarang makataong asimilasyon o benevolent assimilation. Ayon sa patakarang ito, ang mga Amerikano ay magsisilbing kaibigang mangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng mga mamamayang Pilipino. Ngunit nabunyag ang tunay na layunin ng mga Amerikano sa Pilipinas nang lumitaw ang kasunduan sa Paris noong 10 ng Disyembre taong 1898 sa pagitan ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Espanya. Dahil ang Pilipinas ay dapat na pangunahing sangkot sa pagpupulong na ito, pumunta si Felipe Agoncillo sa Paris upang lumahok sa talakayan. Layunin ng misyon ni Agoncillo na ipahayag ang naisin ng mga Pilipinong kilalanin ang Pilipinas bilang isang bansang malaya. Subalit hindi binigyang pagkakataon sa Agoncillo na mapakinggan o makasali sa pag-uusap. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo,
walang nagawa ang mga Espanyol kundi ang pumayag sa kahilingan ng Estados Unidos. Sang-ayon sa kasunduan, isinusuko ng Espanya sa Estados Unidos ang mga kapuluan ng Pilipinas, Cuba at Puerto Rico. Bilang kapalit, ang Estados Unidos ay magbabayad sa Espanya ng halagang $2 milyong bilang kabayaran sa mga pagbabagong ginawa ng Espanya sa Pilipinas at ang karapatang makipagkalakalan sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. Sa pag-aakalang mababago pa ang naging pasya ng Estados Unidos, nagtungo si Felipe Agoncillo sa Washington, D.C. upang pigilan ang pagpapatibay o ratifikasyon ng kasunduan sa Paris, sapagkat ang kasunduang ito ay nananatiling walang bisa hanggat hindi pa ito napagtitibay ng Senado ng Estados Unidos. Nagharap si Agoncillo ng isang kasulatan sa Senado na naglalaman ng mga paliwanag kung bakit walang karapatan ng Espanya na ipagbili ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ngayon sa kasulatan, ang Espanya ay napatalsik na ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ito'y nangangahulugan lamang na ang Pilipinas ay hindi nasakop ng Espanya. Isinasaad din ng kasulatan na ang Pilipinas ay nagsasarili na at may sariling pamahalaan, kaya walang kapangyarihan ng Espanya na ibigay ang Pilipinas sa Amerika. Nga pala kaibigan, huwag mong kalilimutang pindutin ang subscribe button upang maging updated sa mga lesson na may kinalaman sa kasaysayan at araling panlipunan. Maraming salamat at pagpalain ka nawa ng Panginoon. Para sa gawain 2, alisin muna natin ang mga balakid sa inyong pagkakatuto. Nais kong bigyan nyo ng kahulugan ang mga salitang nasa hanay A mula sa salita na nasa hanay B. Kopyahin ang hanay A at B sa bond paper, isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Para sa gawain 3, atin nang tatalakayin ang aralin sa linggong ito. Paano nga ba nagsimula ang labanan sa pagitan ng Pilipino-Amerikano? Mapapanood nyo sa video ang simula ng labanang ito. Ang unang putok sa panulukan ng Daang Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Magandang buhay! Kumusta mga mag-aaral? Ako nga pala si Teacher Marie, tutulong sa inyo upang mas lalo niyong maintindihan ang bagong aralin sa Araling Panlipunan. Ako ay masaya na makakasama kayo sa isang paglalakbay sa pagtuklas ng bagong kaalaman sa araling ito. Handa ka na bang madagdagan ang iyong natutunan? Nais kong masdan nyo ang mga larawan. Ang mga larawan ay naglalahad ng isang malawakang digmaan na tumagal ng halos 2 taon. Maraming mga Pilipino ang nakipaglaban at nagbuwis ng buhay sa panahon ng digmaang ito. Sa linggong ito, matututunan ninyo ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Pag-uusapan din natin ang unang putok sa panulukan ng Daang Sosiego at Silencio, Santa Mesa, Maynila. Nais mo bang malaman kung paano nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino-Amerikano? Bago yan, alamin muna natin kung ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay daan sa digmaang Pilipino laban sa mga Amerikano. Pagsakop ng mga Amerikano sa Maynila, nangyari ang isang labanan o mock battle of Manila Bay. Batid ng mga Espanyol na hindi nila masasabayan sa digmaan ang mga Amerikano. Ngunit ayaw nilang sumuko ng walang laban. Nakipagkasundo si Gobernador General Fermin Jaudenes sa US military commanders ng isang kunwaring labanan kung saan sasalakay ang mga Amerikano at kunwari namang lalaban ang mga Espanyol upang maipagtanggol ang Maynila. Pagkatapos, magtataas sila ng puting bandila bilang tanda ng pagsuko. Napagkaisahan ding hindi papasukin ang mga Pilipino sa Maynila. Sunod na pangyayaring nagbigay daan sa digmaan ng mga Pilipino laban sa Estados Unidos ay ang kasunduan sa Paris na nilagdaan noong ika-10 ng Disyembre 1878. Ganap na nagwakas ang digmaang Amerikano-Espanyol nang pirmahan ang kasunduan sa Paris.
Nakatakda sa kasunduang ito ang pagsuko ng Espanya sa Estados Unidos ng mga kolonyang Puerto Rico, Guam at Pilipinas. Ang Cuba na pinag-ugatan ng digmaang Amerikano-Espanyol ay pinagkalooban ng ganap na kalayaan. Dahil sangkot ang Pilipinas sa kasunduan, pilit na sumali sa mga diskusyon ng Espanya at Estados Unidos ang mga opisyal ng Pilipinas sa pangunguna ni Aguinaldo. Ang susunod na pangyayari na ikinagalit ng mga Pilipino ay ang proklamasyon ng Benevolent Assimilation. Nakasaad sa proklamasyon na taglay na ng Estados Unidos ang soberanya sa Pilipinas. Ipinahayag din ito ang pagtatag ng pamahalang militar sa Pilipinas upang mamuno sa bansa. Sinabi rin ni McKinley sa kanyang proklamasyon na hindi sila nagtungo sa Pilipinas upang manakop, bagkus ay upang mabigyan ng proteksyon ang mga Pilipino at ang kanilang mga karapatan. Di umano ay nais ng mga Amerikano na turuang maging sibilisado ang mga Pilipino. Kabila ng pagpapahayag ni Pangulong McKinley ng Benevolent Assimilation, maraming Pilipino pa rin ang hindi nagpahayag ng pagsang-ayon sa pamahalaang Amerikano. Nagkaroon ng iringan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Amerikano. Nauwi sa digmaan ang iringan noong Pebrero 4, 1879. Pinaputukan ng Amerikanong sundalong si William Grayson ang isang sundalong Pilipino sa kanto ng Daang Sosiego at Daang Silencio sa Santa Mesa, Maynila. Ani ni Grayson, bigla na lamang sumulpot ang kawal Pilipino, si Anastasio Felix, matapos ang tila palitan ng mga senyas na sipol ng mga kawal Pilipino. Nang sigawan ni Grayson ng halt ang palapit na si Felix, di umano'y sumagot lamang ito ng halto. Doon unang pinaputukan ng baril ni Grayson ang Pilipino. Nasundan pa ito ng ilan pa, bago nagkaroon ng palitan ng putok ang pangkat ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. Dito nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Para mabigyang diin ang inyong napanood na video, nais kong basahin ninyo ang teksto ng unang putok sa panulukan ng Daang Sosiego at Silencio sa Santa Mesa, Maynila. Maaari nyo din akong sabayan sa pagbasa nito. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong McKinley ng Benevolent Assimilation, maraming Pilipino pa rin ang hindi sang-ayon sa pamahalaang Amerikano. Nagkaroon ng iringan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Amerikano. Nauwi sa digmaan ang iringan noong Pebrero 4, 1879. Pinaputukan ng Amerikanong si William Grayson ang isang sundalong Pilipino sa kanto ng Daang Sosiego at Daang Silencio sa Santa Mesa, Maynila. Ani ni Grayson, bigla na lamang sumupot ang kawal Pilipinong si Anastasio Felix matapos ng tila palitan ng mga senyas na sipol ng mga kawal Pilipino. Nang sigawan ni Grayson ng halt ang papalapit na si Felix, di umano'y sumagot lamang ito ng halto. Doon unang pinaputukan ng baril ni Grayson ang Pilipino. Nasundan pa ito ng ilan pa, bago nagkaroon ng palitan ng putok ang pangkat ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. Dito nagsimula ang digmaang Pilipino at Amerikano. Nang malaman ni Aguinaldo ang pangyayari, hiniling niya na nooy pinuno ng pamahalang militar sa Pilipinas na si General Elwell Otis ang pagpapatigil sa mga tropang Amerikano.
Hindi siya pinakinggan ni Otis, bagkus ay naglunsad pa ito ng sunod-sunod na paglusob sa iba't ibang pook sa Maynila. Sa mga unang linggo ng labanan, nasakop agad ng mga Amerikano ang ilang pook tulad ng Pandacan, Santa Ana, Makati, Caloocan, San Juan at iba pa. Sa puntong ito, sasagutin ninyo ang ilang mga tanong tungkol sa inyong napanood na video at sa tekstong inyong binasa tungkol sa unang putok sa panulukan ng Daang Silencio at Santa Mesa, Maynila. Unang tanong, sino ang Pilipinong pinaputukan ni William Grayson na naging hudyat ng digmaang Pilipino-Amerikano? Ito ay si Anastasia Felix. Pangalawang katanungan, ano ang naging reaksyon ni Emilio Aguinaldo nang malaman ang insidente? May sagot ka na ba? Ang tamang sagot, humiling siya kay General Elwell Otis na ipatigil ang tropang Amerikano. Ang pangatlong tanong, ano ang naging tugon ni General Elwell Otis sa pakiusap ni Aguinaldo? Mag-isip ng mabuti kung ano ang tamang sagot dito. Ito ang tamang sagot. Hindi niya pinakinggan si Aguinaldo at naglunsad pa ng sunod-sunod na paglusob. Sa pang-apat na tanong, saan nangyari ang unang pagputok mula sa mga Amerikano? May sagot ka na? Ito ang tamang sagot. Sa panulukan ng Daang Sosiego at Silencio, Santa Mesa, Maynila. Ikalimang tanong, ano ang naging sanhi ng unang palitan ng putok sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano? May sagot ka na ba? Ito ang tamang sagot. Nang utusan ni Grayson ng hold si Felix at sumagot lamang ito ng halto, pinaputakan siya ni Grayson. Ang ika-anim na tanong, bakit mahalagang pangyayari ang insidenteng kinasangkutan ni William Grayson at Felix sa kasaysayan ng Pilipinas? Bakit nga ba? Dahil ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ang ikapitong tanong, ano ang ipinapakita ng hindi pakikinig ni General Elwell Otis sa kahilingan ni Aguinaldo? Sa palagay mo, ano kaya ang pinakita nito? Ito ay ipinapakita ang kawalan ng respeto ng mga Amerikano sa pamahalaang Pilipino at ang kanilang layuning sakupin ang bansa. Ang huling tanong ay nasa ika-8 bilang. Ano ang maaring naging damdamin ng mga Pilipino nang mabilis na masakop ng mga Amerikano ang ilang pook sa Maynila? Ano kaya naging damdamin nila? Ang tamang sagot, posibleng nakaramdam sila ng takot, pangamba, at pagkadismaya, ngunit kasabay nito'y lumakas din ang kanilang damdamin ng paglaban para sa kalayaan. Sana'y may natutunan kayo mga bata tungkol sa unang putok sa panulukan ng Daang Sesiego at Silencio, Santa Mesa, Maynila. Ngayon, ang susunod na ating tatalakayin na pangyayari ay tungkol sa labanan sa Pasang Tirad. Paano kaya nakibaka ang mga Pilipino sa pangyayaring ito sa ating kasaysayan? Nais kong panoorin ninyo ang videong ito. Wala magpapaputok hanggat di ko sinasabi. Antayin niyo hudyat ko.
Libre! Malapit na po mga Amerikano sa pasok Sapat na ba ang videong inyong napanood para matutunan ng aralin? Sa palagay ko, hindi. So, kailangan basahin natin ang teksto ng pangyayaring ito tungkol sa labanan sa Pasong Tirad. At tandaan ang mga mahalagang detalye ng pangyayari dahil pagkatapos ito ay may mga tanong na naman kayong sasagutin. Sabayan niyo ako sa pagbasa nito. Labanan sa Pasong Tirad. Tinugis ng mga Amerikano sina Aguinaldo at ang kanyang mga kasama. Nagpalipat-lipat ng lalawigan sina Aguinaldo hanggang magdesisyon siyang tumuloy sa Isabela. Inatasan niya ang pinakabatang general na si Gregorio del Pilar na bantayan ang daan patungo sa Isabela upang maantala ang paghabol sa kanya sa mga Amerikano. Humimpil sina Del Pilar at ang kanyang mga kasama sa isang magkipot at mabatong daan sa Ilocos Sur na kung tawagin ay Pasong Tirad. Narating naman ng mga Amerikano ang Pasong Tirad noong Disyembre 2, 1879. Sinalubong sila ng mga putok ng baril mula sa pwersang Pilipino. Nabigla ang mga Amerikano kaya napilitan silang umatras, subalit hindi doon nagtapos ang labanan sa Pasong Tirad. Isang igorot na si Juanario Galot ang nagturo sa mga Amerikano ng daan paakyat sa kinaroroonan ni Gregorio del Pilar. Tinahak ito ng mga Amerikano at pinaulanan ng bala ang kampo ng batang general. Sa pagkakataong ito, sina Del Pilar naman ang nabigla at hindi nakapaghanda. Napatay si Del Pilar kasama ang mahigit 50 kawang Pilipino. Gayunpaman nagtagumpay ang pag-antala sa pagtugis kay Aguinaldo. Noong Setyembre 6, 1900, narating ng pangkat ni Aguinaldo ang palanan Isabela. Subalit noong Marso 23, 1901, nadakip din si Aguinaldo ng mga kawan ng nooy pinuno ng puwersang Amerikano na si Frederick Funston. Ngayon mga bata, may nakuha ba kayong mahahalagang detalye mula sa napanood ninyo na video at nabasang teksto? Ngayong araw na ito, mga sandaling ito, kayo ay sasagot naman ng ilang mga tanong mula sa inyong binasa. Unang tanong, sino ang batang general na inatasang magbantay sa Pasong Tirad? Bigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin niyo ito. Ang sagot, si General Gregorio del Pilar.
Pangalawang tanong, kailan naganap ang labanan sa Pasong Tirad? Ito ay naganap noong Disyembre 2, 1899. Para sa unang tanong, sino ang batang general na inatasang magbantay sa Pasong Tirad? Bigyan ko kayo ng 20 segundo. Ang sagot, si General Gregorio del Pilar. Para sa pangalawang tanong, kailan naganap ang labanan sa Pasong Tirad? Tamang sagot ay noong Disyembre 2, 1899. Para sa pangatlong tanong, banggitin ang dalawang mahalagang pangyayari na naganap sa Pasong Tirad. Ang dalawang pangyayari ay una, pinigilan ng tropa ni Del Pilar ang pag-usad ng mga Amerikano at napaatras sila sa una. Ang pangalawa, dahil sa pagtuturo ni Juanario Galot ng daan na gawang lusubin ng mga Amerikano ang kampo at napatay si Del Pilar kasama ang 50 kawal Pilipino. Pang-apat na tanong, paano nakatulong ang sakripisyo ni General Gregorio del Pilar sa pagtakas ni Emilio Aguinaldo mula sa mga Amerikano? Tamang sagot, ang matapang na pagtindig ni Del Pilar at ng kanyang tropa ay nag-antala sa pagtugis ng mga Amerikano. Kaya nagkaroon ng sapat na oras si Aguinaldo upang makalipat patungong Isabela at makalayo sa agarang panganib. Ikalimang tanong, kung ikaw ay nasa posisyon ni Del Pilar, anong alternatibong estratehiya ang iyong gagawin upang mas matagumpay na mapigil o mapabagal ang mga Amerikano at bakit? Sagot, maaring gumamit ng mas maraming tagong daan, bitag at guerrilla tactics upang paulit-ulit na guluhin ang puwersa ng Amerikano sa halip na harapin sila ng tuwiran. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang paglaban at mas lalong mahirapan silang tugisin si Aguinaldo. Para sa output making at ibibigay nyo ito sa paaralan, kasabay na inyong pagpasa ng inyong mga learning activity sheets. Para sa SSES, sa isang malikhaing gawain, pumili lang kayo mga bata kung alin ang gusto nyong gawain. May 3 ako ditong ipinakita para sa inyong magiging output. Unang gawain, gumawa ng dyaryo, gawin ito sa long copan band. Lumikha ng front page ng isang pahayagan. Isulat ang headline tungkol sa unang putok at ang detalye ng nasakop ng mga Amerikano. Pwedeng lagyan ng larawan o guhit ng mga sundalo at lugar. Sa pang malikhaing gawain para sa SSES, ito ay spoken poetry. Gumawa ka ng tula na naglalarawan ng unang putok bilang simbolo ng paglaban ng mga Pilipino sa pananakop. Gawin ito sa isang video recording. Ipapasa niyo ito, mga mag-aaral sa SSES, direkta sa aking messenger. Maraming salamat po. May isa pang malikhaing gawain para sa SSES. Ito ay yung larawang editorial. Ito ay inyong ilalagay sa isang long copan band at ipapasa sa paaralan. Gumawa ng editorial cartoon na magpapakita ng kabangisan ng mga Amerikano at tapang ng mga Pilipino. O sabi ko nga, gawin to sa long band paper. Halimbawa, isang sundalong Pilipino na nakaharap sa mas malaking sundalong Amerikano na may hawak na watawat ng kalayaan. Para sa malikhaing gawain ng 6 Fakurib, 6 Abarcas, 6 Robles, and 6 Besin. Tinawag itong creative comparison. May pamagat na kung ako si Felix. So magsisimula kayo ng inyong monologo o talata. Orally, pasalita, una niyong babanggitin kung ako si Felix, anong gagawin mo? So gumawa ka ng video recording nito. Ipapasa niyo sa akin sa aking messenger para sa isang output na naman. Okay, maraming salamat.
Maraming salamat mga bata at sana'y may natutunan kayo sa ating aralin sa linggong ito. May isa pang hindi tayo natalakay. Ito yung Balangiga Massacre. Gagawa naman uli ako ng video ukol dito para sa inyong pagkatuto. So, sana'y pagpalain kayo ng Diyos sa linggong ito.